Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dumating na ang oras para parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo't mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang sarili ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang unang araw ng Nobyembre ay ginugunita natin ang mga banal na hindi napangalanan ng simbahan, subalit sa ating pananalig dahil sa mabubuti nilang pamumuhay sa daigdig, sila ngayon nananahan na sa langit. And that is what All Saints Day is all about. The nameless saints that we recognize in this world. And maybe one of them is no other than our family members, our friends, and our relatives, to whom we find conviction that they are now in heaven interceding on our behalf. Kaya ho kakaiba tayong mga Pilipino, bagamat All Saints Day, ito rin ang marami sa ating pumupunta sa mga libingan o inaalala ang ating mahal na yumao. Tanda ng ating pagpapahayag ng pananalig sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya ho ang pagninilay ko ay uminog sa pag-alala at nagpapaalala. It is a moment of memorial wherein we remember our dearly departed, but they also reminds us of the reality and truth of our existence, that we are two mortal beings, at pinapaalalahanan din tayo ng pangako ng Diyos sa bawat nilikha niya dito sa mundo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin mula kay San Juan, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo't mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang mahulog sa lupa ay hindi madali. Ayaw na ayaw nating lumagpak at mahulog, sapagkat una tingin sa lahat, ito'y masakit. Pero ito ang tinuturo sa atin ng ating pananampalataya, going beyond oneself in order to come closer to the reality and truth of the life of our God named Jesus. Makalalapit tayo kay Jesus kapag ang kanyang pamamaraan ng pagkahulog sa lupa, pagkayakap ng ating pagkatao, ay matularan din natin siya. Kaya nga ho sabi, ang nagpapakababa ay itataas. So there is no other way to go beyond oneself so that we could come closer to God. And that is no other than the path of falling down like the seed. At kapag nahulog sa lupa at namatay, doon daw higit na dumadami ang bunga. At yun ang unang paanyaya sa atin. Paano lampasan ang sarili upang higit na makalapit sa ating Panginoong Diyos.
At ito ang inaalala natin. Tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa, ang inaalala natin kamatayan ni Jesus. Subalit ang kamatayang yan ay nagligtas at patuloy na gumagabay sa atin tungo sa kaganapan ng kaligtasang handog niya sa kalangitan, ang pagkahulog sa lupa. At ang gantong uri rin ng disposisyon ang nagpapahayag naman sa sulat ni San Pablo nang tanungin niya, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Pagdurusa ba, paghihirap, kagutuman? Hindi. Sapagkat walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Jesus left a mark of love in each and every one of us. Kaya naman, inaalala natin lagi ito tuwing tayo'y nagmimisa. At yung mga pumanaw nating mahal sa buhay, why do we keep remembering them? Because they left a mark of love in our hearts. Yung mga taong hindi naman nag-iwan ng marka ng pag-ibig, malasakit, kalinga at aruga sa atin, napakadali nating makalimutan. Hindi na nga natin maalala ang kanilang pangalan. Pero yung umaruga, kumalinga, nagpatawad, nagtiwala, at nagmahal, though we are set apart physically, they remain in our hearts as if they remain to be alive because of the wonderful things that they have done to us. Kaya ho napakahalaga ng pag-alala. At sino ang naaalala natin? Yung mga taong nag-iwan ng marka ng pag-ibig sa atin. At yun ang sinasabi ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na kasalanang ginawa natin, sapagkat bago pa tayo magsisi, iniligtas na tayo ni Jesus sa pag-aalay niya ng buhay para sa atin. Sa makatwid, ang pag-ibig ni Jesus ang mananaig, hindi ang makasalanang sangkatauhan. Sapagkat danging sa ganyang pag-ibig, hindi natin siya makakahiwalay. Kaya maganda rin nung alalahanin at paalalahanan ang ating sarili to remind ourselves that every time we remember our departed loved ones, we also reminding ourselves, we have our own end. Kapag dumadalaw tayo sa ating mga mahal na yumao, alam natin, tayo rin ay papanaw sa daigdig na ito. Tayo rin ay makikipagtuos sa Diyos na nagpahiram ng buhay natin sa mundo. Let us follow the path ng pagkahulog, to go beyond our own selves and willing to die to oneself so that we could come closer to God like Jesus, to always leave a mark of love, not hatred, not animosity, but rather experience of the love of God through our person. Though we might be gone in this world, but we will never be forgotten because of the love that we have shared to them by dying to ourselves in order to give life to the beloved. If that is our way, maglaho man tayo dito sa daigdig, natitiyak natin may makakaalala sa atin. Hindi tayo pumapanaw, patuloy tayong umiiral sapagkat sa punla at marka ng pag-ibig na ipinadama at ibinahagi natin sa iba. Kaya nga po,
sabi ni San Ignacio ng Loyola, ano ang kanyang wika? Every time you make decision in life, like this person, every time you make decision in your life, always remember the final judgment. Kapag daw tayo gagawa ng mga desisyon, huwag nating iwawaglit sa ating isip, nakaharap natin ang Diyos as our judge, so that whatever matters that we are going to decide upon, it will be guided by the values of God in our life. Kaya ganun din ang kanyang pamamaraan ng pagkilatis sa nais ng Diyos, na kapag ako'y gagawa ng isang desisyon, haharap ako sa Panginoon, upang sa pagharap ko sa Panginoong maghuhusga sa akin, ang aking hakbang, plano at desisyon ay naaayon sa kanyang kagustuhan, sapagkat alam kong may hangganan ng aking buhay at ang Diyos ang huhusga sa mga hakbang at desisyong ginagawa ko sa araw-araw. That's why in the spiritual exercise and discernment introduced by Saint Ignatius of Loyola, that kind of discipline is very much needed, to always imagine that you are in the presence of God, who will be your judge. And in making matters of decision in life, you will be guided by His Spirit more than what you desire. Kaya sabi ni San Ignacio, kung yun ang magiging panuntunan natin sa ating buhay, hindi tayo mangangamba na anumang oras tayo makipagniig at makipagtuos sa Diyos. Alam natin na ang bawat desisyon ko at hakbang ay hinuhulma ng kalooban ng Diyos higit sa aking kagustuhan. Kaya po sa araw na ito, inaalala natin ang mga mahal nating yumao. Inaalala rin natin ang pangako ni Jesus ng muling pagkabuhay. At pinapaalalahanan tayo, may hangganan din ang ating pag-iral. Nawa ang pamamaraan ni Jesus, ang kahandaang mahulog sa lupa upang magbigay ng buhay sa iba, ay huwag nating katakutan, huwag nating iwasan. Sa halip yakapin natin ito. Pangalawa, mag-iwan tayo ng marka ng pag-ibig. Maglaho man tayo sa mundo, subalit ang marka ng pag-ibig nating hinulma, nilulok sa puso ng kapwa-tao, ay mapapanatili ang ating pag-iral sa kanilang buhay. At panghuli, in making decisions in life, do not forget to present yourself to God and allow yourself to be guided of God, and think about afterlife here on earth, so that our steps and choices will be guided by the Spirit of God, so that anytime we need to face our Creator, there is no fear, but rather great love, so that the eternal reward of the kingdom of heaven will be with us. Maupo tayo sumandali para sa mga tagubilin, paanyaya at pagbabalita. Una po, yung ating bagong public CR ay bukas po kapag tayo ay may mga weekend celebration, kaya available po ito sa mga nangangailangan ng comfort room dito po sa Tagiliran. Kapag naman ho weekdays, yung mga daily masses, meron pong isang inayos na kwarto o comfort room na magkasama ang urinals at toilet bowl. Kaya pag ho regular everyday masses, ay pwede ho dito sa kabilang side. May isang silid pong isinaayos, pinalta ng mga ng toilet bowl at urinals, iniayos po natin. Nagagamit din po yan sa mas komportableng pamamaraan.
Ang susi po nito'y nasa likuran sa ating utility personnel para sa mga nangangailangang gumamit. But weekend, ito po'y bukas ang ating public comfort room na bagong gawa at bahagi po yan ng labis na nakolekta natin mula sa baldosa tiles na ginamit natin. Pangalawa po, alam nating malapit na ang kapistahan ng Inang Soledad. Tayo po'y nasa 5 araw na ng nobenaryo sa darat bukas. Kaya po sa darating na Lunes hanggang Biyernes, wala ho tayong misa sa ganap na 6 ng umaga. Ang misa po natin 6 ng gabi para sa 7 araw ng ating para sa 7 araw ng ating nobenaryo. At sa darating na Biyernes ay Thanksgiving Mass po natin. Ito po'y pagpapasalamat. Ano ang pinagpapasalamat nung nanakaw ang imahe ng Inang Soledad? Ito po ang nanatiling pamamaraan natin ng pagpapasalamat sa panunumbalik niya sa ating piling. Kaya po may Thanksgiving Mass, magsisimula po ito sa motorcade, 1:00 ng umaga, magtitipon-tipon sa Coastal Bay at papunta dito sa parokya at 6:00 ng gabi, ang misa konselebrada ng ating kapistahan. Araw ng Sabado, ang ating misa po'y gaganapin sa 7:00 ng umaga. At pagkatapos po noon ay karakol. At sa hapon naman po, ang misa ay 4:30 p.m. at 6 p.m. We hope this time, ang ating karakol ay makapapasok bago mag-6 ng gabing misa. At yun po ini-address na natin. At yung mga nais sumama sa karakol, simula po dito hanggang City Hall ay papasanin sa Andas. 12:00 ng tanghali may misa sa Kabuko at pagkatapos po ng misa ay ikakarakol naman sa bahagi ng Boulevard San Antonio hanggang makabalik na po uli dito sa ating simbahan. Mas maikli po ang ating ruta. Kaugnay nito, yung mga nagnanais pong magkaroon ng tsansang makapagbitbit ng orihinal na larawan ng mahal na ina mula sa kanyang altar patungo Galyon at mula sa Galyon pabalik sa altar, maglagak ho kayo ng pangalan and on November 7, on Thanksgiving Mass, gagawin po doon ng draw lots. Saan po magpapalista? Sa tanggapan po ng ating parokya. If you wanted to have a chance in a lifetime na makapagbitbit ng orihinal na larawan ng mahal na ina sa primera at segunda fiesta, maaari hong maglagak doon ng pangalan at idrodrolats po sa darating na Biyernes sa ating Thanksgiving Mass. Dahil ito po isang pagpatotoo na ang ermano at ermana ng ating kapistahan ay tayong lahat na mga mananampalataya. Wala ho tayong hining ang malalaking mga tao o mayayaman sapagkat lahat ng mga parokyano ay ermano at ermana ng ating fiesta. Kaugnay din po sa fiesta, meron ho tayong souvenir shirt for this year. Ang tema ho natin, pananahan. Available na rin po ang souvenir shirt na ito. It is a commemorative shirt since we are celebrating 80 years ng pananahan ng imahe ng Soledad sa ating simbahan ng San Roque. Kaya mabibili po ito sa ating tanggapan at sa likuran din po ay merong mga display bilang part ng ating merchandise for this fiesta. At sa darating na linggo, ang mga misa po naman natin 5:00 ng umaga, 6:30, 8:00, 9:30, 3:00 ng hapon at 4:30 ng hapon. Ang ating pong prosesyon sa primera fiesta ay magsisimula ng 7:00 ng gabi o 6:30 ng gabi. Upang magbigay daan naman na pagkatapos ng prosesyon ay may konsyerto pong magaganap dito sa open space sa may Jollibee. Bilang pagtutulungan naman ng simbahan at pamahalaan
we are giving way ng mas maaga ang ating prosesyon upang maaga rin silang makapagsimula ng kanilang konsyerto para sa ating kapistahan. Kaya yan po ang magaganap ngayong unang linggo ng fiesta at yung mga susunod na linggo po'y ating ding ipapahayag. By the way, on November 11, meron din pong medical mission na ikinakasa ang ating City Hall. Ito po yung Dominador Medinas Day. Meron po silang activity ng medical mission. Kaya makikipag-ugnayan tayo sa pamahalaan para po sa Dominador Medinas Day na kanilang ikinakasa. This will happen on Tuesday, hindi pa pala, next Tuesday pa po yun. Next Tuesday, on November 11. Kaya po, yun po ang magiging Dominador Medinas Day or Social Action Day. Lastly, as a takeaway from the readings, since we are remembering All Souls Day with All Saints Day, we are reminded of our final destiny and final goal. It is not here on earth, it is in heaven. But to reach heaven, we need to go beyond ourselves and come closer to God by embracing of dying to oneself in order to give life to other people. At maganda rin nung paalala ito sa atin habang ginugunita natin yung mga yumao nating kapatid. Parang sinasabihan din tayo, mamamatay din naman tayo. And if we are going to die now, what will be the judgment of God in us? Sige nga, pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. O sabihin mo naman, mauna ka na. But that is a reality and fact that's oftentimes we do not want to face. Kaya ano ang bilin ni San Ignacio? Tuwing tayo gagawa ng desisyon, isaisip natin kaharap natin ng Panginoon. And that will be the last judgment. Then how are we going to make choices? And what are the decisions we are doing? Every time we are mindful of God's presence, then we are preparing ourselves of an eternal reward in the kingdom of heaven. Kaya po wag nating iwawaglit sa ating isip. Tayo umaalala sa pangako ni Jesus. Inaalala natin ang ating mga mahal na pumanaw. Pero pinapaalalahanan din tayo, may hangganan ng aking buhay. At kung may hangganan ito, saan ito hahantong? At ngayon pa man, hari nawa, tayo mabuhay lagi bilang lingkod ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo yumuko rin. kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ng ang biyaya ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan ng sarili sa paggawa ng mabuti sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo'y manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.